Masyadong nabulag si Marie sa kanyang pagmamahal sa asawa. Ang malaking pagkakamali nito noon ay napatawad niya sa isang paglalambing lang nito at umaasa siyang magbabago na ito. Ngunit lingid sa kaalaman niya na patuloy pa rin to sa pambababae at ang masakit pa, nagbunga ang pagtataksil nito sa kanya. Ang binatang ipinagtatabuyan niya noon at nagtangkang manligaw sa kanya nung panahong nag-aaral pa lamang sila ay muling nagpakita. Malaki na ang ipinagbago nito. Bukod sa gumwapo ay mas yumaman pa ito. At ang binatang to na si Lexus ang magiging tulay para malaman niya ang katotohanan sa panluloko sa kanya ng kanyang asawa. Sa pulpa lamang kasi na magkaisip ay talagang nakatali na ang puso ni Lexus sa babaeng minamahal niya ng palihim at pinapangarap na makasama habang buhay. Ngunit hindi niya inaakala na sa isang iglap lamang ay mababago ng traidor niyang kaibigan ng lahat. Magkababata si Lexus at Patrick. Sabay na lumaki hanggang sa magkolehiyo at doon na pumasok si Marie, ang kauna-unahang babaeng minahal ni Lexus. Binalak niyang ligawan to ngunit nagulat siya dahil nasulot na pala ito ng kanyang kaibigan. Masyado siyang nasaktan kaya naman pinili niyang magpakalayo-layo. Hanggang sa taon na ang lumipas ngunit talagang nakaukit sa puso niya si Marie. Hindi naman kasalanan ni Lexus kung kahit nagkatuluyan ng dalawa ay umaasa pa rin siya na magkakaroon sila ng pagkakataon ni Marie. Kahit na sa huli, handa siyang maghintay o kung hindi man, baka magpakatandang binata na lamang talaga siya. Ngunit sa kanyang matagal na pag-aantay ay dumating ang isang mainit na balita tungkol kay Marie at sa asawa nito. Nasa opisina na siya at abala sa pag-check ng pagtaas ng sales sa kumpanya. Nang magring ang cellphone niya, mula ang tawag na yun sa agent na inutusan niya. "Sir, napag-alaman po namin may ibang babae po talaga ang asawa ni Ma'am Marie." Napaisip sandali si Lexus. Para kasi sa kanya, ay malaki ng ebidensya to o pagkakataon para tuluyan na siyang makapasok sa buhay ni Marie. Ngunit batid niyang madudurog na husto ang puso ng babaeng minamahal niya. Oras na malaman ang tungkol dito. Pero sa sandaling minuto ay mukhang nakapagdesisyon na siya at karapatan din naman ni Marie na malaman ang totoo. "Sige, bantayan niyo lang siya." Ang tanging nasabi ni Lexus bago pinatay ang linya. Napahawak siya sa kanyang sentido at malalim na nag-isip. Ang walang hiyang yun. Wala talagang pagbabago sa katawan. Naitikom ni Lexus ang kanyang kamao. Noon pa man, babaero nang talaga ang pagkakakilala niya kay Patrick. Kaya nga ayaw niyang ipagkatiwala si Marie dito dahil alam niyang paiiyakin at sasaktan lamang ng walang hiyang ex-best friend niya, ang babaeng mahal niya. Umaga naman na nang magising si Marie. Nakatulog na naman siya kagabi sa kakaantay sa pag-uwi ng asawa niyang si Patrick. Kahit pa ikatlong araw na ngayon na, wala itong paramdam sa kanya. Pumasok si Manang Sandra dala ang tray kung saan nakalagay ang ilang gamot niya. "Good morning, ma'am." Masiglang bati sa kanya ni Aling Sandra. "Heto na po yung gamot nyo. Iwasan niyo po sanang madalas sa pagpupuyat para kahit papaano makabawi kayo ng lakas." Nasabi ni Manang Sandra, ang kanyang personal na kasambahay. Ito rin ang nag-aalaga sa kanya dahil sa depresyon na kinakaharap niya. Matagal na niyang inililihim ang sakit niyang ito sa kanyang asawa para hindi na siyang alalahanin pa ni Patrick dahil nga abala ito sa negosyo nila. "Oo, uubusin ko lang tong konting wine ko. Ang Sir Patrick mo, nandyan na ba?" Hindi maiwasang itanong ni Marie habang mapait siyang nakangiti. Baka kasi hindi niya lang ito inabot sa pagising niya. Nagbabaka sakali siyang nasa labas lamang to. "Wala pa, ma'am. Hindi pa naman po umuuwi." Sagot ni Sandra tsaka mapait din ng umiti. Hindi kasi lingid sa kaalaman nito ang hindi magandang ugnayan ng mag-asawa. Tumangulang si Marie tsaka naglakad palapit sa bintana. Tumanaw siya doon at matyagang pinanonood ang matutulis sa pagbagsak ng ulan. Kung gaano kabigat ang damdamin niya, para bang ganun din ang pagkulimlim ng panahon para damayan siya sa kalungkutan na meron siya. Para kay Marie, ibang-iba na ngang talaga ang henerasyon sa ngayon. Karamihan kasi sa mga kabataan na napapanood niya sa social media ay hiwalay ang isinasagot sa tuwing nag-aaway sila ng mga partners nila at ayaw niyang sabitin nila yun ni Patrick.
Para kay Marie ay sagrado ang pag-aasawa at pagpapakasal niya, kaya hindi solusyon ng pakikipaghiwalay. Hanggang isang araw ay maaga siyang umalis para makipagkita kay Nancy, ang matalik niyang kaibigan. May sarili tong Chinese restaurant, kaya doon niya nalang naisipan na puntahan to. Oh, napaaga kayata ng pagbisita mo sa akin. Kamusta na kayo ni Patrick? Bungad ni Nancy tsaka naupo sa harapan ng mesang kinauupuan ni Marie. Nagkibit balikat naman si Marie dahil alam naman ni Nancy ang sagot. Sana'y wala siya rito kung nasa bahay na ang kanyang asawa. Hindi pa rin siya umuuwi eh. Bagsak ang balikat na nasabi ni Marie, kasabay ang panlulumo. Pero sabi niya naman magtiwala lang ako sa kanya at iyon na lang muna ang pangahawakan ko, Nancy. Pagod na rin akong mag-isip eh. Malungkot na pahabol pa ni Marie. Ang gaga mo talaga. Marahang tinapik ni Nancy ang braso ni Marie. Nahuli mo na siya, di ba? Talagang pagkakatiwalaan mo lang siya? Hindi makapaniwalang tanong nito. O sige, ipagpatuloy mo ang pagiging impokrit at utu-utu mo ah. Buntis ka pa man din. Dire-diretsyong sermon nito sa kanya. Hindi ka man lang ba niya iniisip? Galit na talagang ani ni Nancy habang umiiling. Bagaman ganito ito kung pagsalitaan siya, ay alam naman ni Marina dahil lang concern lamang ang kaibigan niya sa kanya. Ayokong lumaking walang amang anak ko. Ganun na nga ang kinagisnan ko eh. At napakahirap noon kaya ayoko nang maranasan pa ang mga bagay na yun nang magiging anak ko. Nasabi ni Marie para lamang itigil na ng kaibigan niya mga sinasabi nito. So ano? Ikukulong mo na lang yung sarili mo sa siraulo mong asawa? My goodness, Marie. Napahawak na lamang si Nancy sa kanyang noo. Hindi naman nakasagot si Marie dahil hindi niya rin alam kung ano bang tamang isasagot sa kanyang kaibigan. Kasal sila ni Patrick ng halos 4 na taon. Marami na rin silang pinagdaanan. Ngayong mabubuo na kami bilang pamilya. Ngayon pa ba naman ako susuko? Nasabi na lamang ni Marie sa kanyang isip. Ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ng pinagkukuhanan niya ng lakas. Ngunit kung minsan dumadating talaga sa punto na nangihina na si Marie. Naiisip niya ang asawa niyang si Patrick ang first love niya. Ngunit hindi siguro ang greatest love. Alam mo, kaysa nagpapakagaga ka riyan, sumama ka na lang sa akin. Anyaya sa kanya ni Nancy. Naimbitahan kasi ito na dumalo sa isang alumni party. Kahit naman si Marie ay meron din. At balak niyang wag na nga lang sana pero dahil naroroon naman si Nancy, ay naisipan na rin niyang dumalo. Kesa nga naman isipin niya kung anong nangyayari sa buhay niya. At dahil alumni party yon ay inaasahan na ni Marie na makikita niya dun si Lexus. Pero hindi niya naisip na higit pa sa inaasahan niyang makikita niya ron. Kamontik nang umawang ang kanyang labi nang makita ang mamahaling kotse na sinasakyan nito. Simpleng white dress lang kasi ang isinuot niya na may totoong gold sa leeg. Maluwag yun para hindi nila gaanong makita ang 2 buwan niyang tiyan. Mumurahin lang to kung ikukumpara sa mga damit ng mga bisitang naroroon. Dahil hindi rin naman inaasahan ni Marina mga bigatin na pala ang mga dati niyang kaklase. Nang humangin ng malakas ay sumayaw sa hangin ang dress niya. Bare months na kaya naman malakas na ang pagsimoy ng hangin. Idagdag pa ang taglay na lamig ng private resort na kinatitirikan nila. Sabay-sabay silang napalingon sa pagbusina ng isang Ferrari na sasakyan. Lahat ng atensyon ay naroroon, lalo na silang mag-ibigan. Pinisil pa ni Nancy ang kamay ni Marie. At sa palagay niya, ay alam na ni Nancy kung sinong nagmamay-ari ng kotse na yon. At tulad nga ng inaasahan, bumaba si Lexus mula sa sasakyan. Hindi makapaniwala si Marie na magiging ganito ito kagwapo. Halata na maedad na si Lexus pero napakalakas pa rin ang dating niya. Ang brown na mata nito ay nakapako kay Marie. Humahakbang pa si Lexus pasulong kaya napilitang umatras si Marie. Buong akala niya ilalapitan siya ni Lexus pero hindi dahil nilagpasan lang siya nito. Sa tingin ko may anger issue pa rin siya sa akin. Dahil sa paulit-ulit kong pababasted sa kanya nung panahong kabataan pa namin. Naibulong na lamang ni Marie sa sarili niya. Pero mabilis din na bumalik ng umugong impit na kilig ni Nancy na nasa tabi niya. Hindi ko alam na magiging ganito pala kaganda ang party na ito. Baritonong tinig ni Lexus ang bumalot mula sa likuran ni Marie. Hindi niya tuloy malaman kung papaano ang gagawin niya.
kung haharap ba siya o mananatili na lang sa posisyon niya. Naiangat ni Marie ang balikat niya nang maramdaman niya ang pagdikit ng matigas na dibdib ni Lexus mula sa likod niya. Kumuha ito ng alak na naroroon sa mesa nila ni Nancy. Ang mukha ni Lexus ay sumilip sa gilid ni Marie, kaya oras na lumingon siya ay magtatagpo ang labi ni Lexus at pisngi niya. Naisip ni Marie na may asawa siyang tao, kaya minabuti na niyang umatras pero matunog na pagngisi lamang ni Lexus ang narinig niya. Wala akong gagawin sa'yo. Huwag kang matakot. Bulong nito matapos ay tinalikuran silang magkakaibigan. Ang kaba ni Maria ay hanggang leeg niya na. Pati yata ang pagtibok ng ugat sa leeg niya ay halos maramdaman na niya dahil sa tindi ng kaba. My goodness, is that Lexus? Grabe! Makalaglag pa din ang itsura niya. Bakas ang matinding pagkahanga ni Nancy habang sinusundan ng tingin si Lexus. Kung sa bagay kahit si Marie, hindi naisip na magiging ganun kagwapong lalaking dati. Nilalampasan-lampasan lang niya. Hindi lang yan, girl. Marahang tinapik ng isa pa nilang batchmate ang braso ni Nancy. Talagang makalaglag katauhan ng isang Lexus na yun ngayon. Baka hindi mo alam na siya nang may-ari ng Pharmaceutical Incorporation. Dagdag nito habang umiiling. Ang tinutukoy niya kasi, yung kumpanyang paggawaan ng mga mamahaling gamot na may mga branch din sa iba't ibang bansa. Let's go, girl! Kailangan nating makichismis para naman malaman natin kung worth it ba yung pagtanggi mo sa kanya nung araw. Kinikilig na ani ni Nancy habang nakaukyabit sa braso ni Marie. Hinila siya nito sa kumpulan ng iba pa nilang mga kaklase. Kahit ayaw ni Marie ay wala na rin siyang nagawa. Nang lahat sila'y nagsilapitan na rin sa kumpulang sinasabi ni Nancy. Pilit na iniiwas si Marie kay Lexus ang kanyang paningin pero nahahalata niyang tinatawanan lamang siya nito. Mabuti na lamang ay nagring ang cellphone niya. Kinuha niya yun mula sa pouch na hawak niya para makita kung sinong tumatawag. Napangiti si Marie nang makitang si Patrick ang tumatawag sa kanya. Kinakailangan niyang lumayo at pumunta sa labas dahil masyadong maingay ang party na iyon. Honey! Bungad ni Marie. Ang ngiti sa kanyang labi ay kusang bumakat. Honey, baka hindi pa rin ako makauwi. For business matter, you know? Anito sa linya. Ang kaninang tuwa sa dibdib ni Marie, bigla na lamang naglaho. Nasaan ka ba? Hindi na niya maiwasang magtanong dahil talagang miss na niya ang kanyang asawa. Nasa Marikina eh. Alam mo naman, hindi ba medyo marami kaming projects? O sige na, ayoko rin makasira ng focus sa mga empleyado ko, lalo't may hinahabol kami. Paalam ni Patrick bago tuluyang patayin ng linya. Napabuntong hininga si Marie nang marinig na niya ang magkakasunod na pagtunog sa cellphone. Paglingon niya pabalik sa loob, napasinghap siya sa gulat. Naroroon at nakasandal sa poste si Lexus. Nagulat ba kita? Anya habang parang kinikiliting tumatawa. Hindi sana ito papansinin ni Marie sa halipay, lalagpasan niya na lang. Ngunit hinawakan siya nito sa kanyang braso para pigilan sa paghakbang. Naniniwala ka pa rin ba sa lokong yun hanggang ngayon? Ngumisi si Lexus habang titig na titig ang kanyang mata kay Marie. Bitiwan mo nga ako. Binawi ni Marie ang kanyang braso pabalik. Niloloko ka lang niya. He's with someone. Trust me. Walang bakas ng kahit ano ang sinabi ni Lexus, pero ayaw maniwala ni Marie dahil mahal niya ang asawa niya. Magkakaanak na kami. Kaya pakiusap pag mo siyang siraan sa akin. Nakikiusap na sabi ni Marie. Dahilan para tumingin si Lexus sa kanyang tiyan. Hindi kita magugustuhan. At iyon ang itanim mo sa isip mo, Lexus. Umirap si Marie tsaka siya naglakad palayo. Pero hayan na naman ang braso ni Lexus. Muli siyang hinila nitong pabalik. Pero this time, siniguro ni Lexus na hindi na makakawala si Marie. Ipinako siya ni Lexus sa pader. Pati na ang kanyang kamay ay ipinako nito sa kanyang ulunan. Dahilan para marinig ni Marie ang sunod-sunod na paghahabol ng hininga ni Lexus. Sisiguraduhin kong kakainin mo yung sinasabi mo. Babawiin kita. Magiging akin ka, Marie. Ani Lexus. Ganun na lang ang iniwan niyang takot sa dibdib ni Marie. Ang bawat kataga niya ay bumaon ng husto sa isip ni Marie. Pero hindi pa pala tapos si Lexus. Nang higitin ito ang kamay niya sa kung saan. Ano ba? Bitawan mo nga ako.
Nanggagalaiting na sabi ni Marie habang pilit na kumakawala sa braso ni Lexus. Pero maingat lang siya nitong ipinasok sa sarili nitong kotse. Saan mo ba ako dadalhin? Naitaasan ni Marie ang kanyang tono habang mariin na nakatingin kay Lexus. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kahibang dyan sa asawa mong siraulo. Bakas ang matinding galit kay Lexus. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang pagmamahal ko kay Patrick. Giit na ani ni Marie. Pero nilingon lang siya ni Lexus kasabay nang umisi ito. Let's see baby. Mayabang na paghahamon pa ni Lexus kay Marie. Pasalamat na nga lang si Marie dahil abala ang lahat sa party. Kahit papano, walang nakakita sa pag-alis nila. Kung hindi ay tiyak na malaking gulo. Oras na malaman ni Patrick na si Lexus ang kasama niya. Baka bukas lang ay pumutok na ang balita na may kabit siya. Teka, papunta sa kondo to ah. Pwisit ka, saan mo ba ako dadalhin? Sigaw ni Marie pero kaagad siyang natahimik nang huminto na ang kotse. Hinawakan ni Lexus ang pulsuhan ni Marie at iginiya siya nito papasok doon. Maging handa ka sa kung ano man ang maaari mo makita. Banta ni Lexus sa kanya. Sumakay sila sa elevator. Saan ba talaga tayo pupunta? Kung ang pananakit sa iyo ang kailangan kong gawin para gumising ka, gagawin ko, Marie. Sumandal pa si Lexus sa stainless na pader ng elevator habang iniintay nila ang pagbukas noon. Muli niya namang hinila si Marie hanggang sa makarating sila sa isang VIP na unit. Ano to? Lukutang noon na nasabi ni Marie kahit naroroon ang pagtataka. I am the owner of this building. Kaya karapatan kong malaman kung anong klase ba ng guest ang tinatanggap namin. Ini-slide ni Lexus sa pinto ang card niya hanggang sa tumunog yon at bumukas ang pinto ng kwarto na yon. Go on. Search and evidence. Dito lang ako sa labas. Ani Lexus tsaka sumandal sa pader na nasa labas. Aayaw pa sana si Marie pero noon niya pa gustong mapatunayan na mahal siyang talaga ng asawa. At nagbago na ito kahit paminsan siya nitong niloko. Maingat ang bawat paghakbang ni Marie hanggang sa tuluyan siyang makapasok. Binuksan niya ang ilaw at inikot ang kanyang paningin. Walang katao-tao doon pero sumalubong sa kanya ang dahilan para madurog ang puso niya. Malinaw na nakikita ni Marie ngayon ang malaking portrait ng babae at lalaki. Nasapo niya ang kanyang bibig dahil asawa niyang si Patrick ang naroroon kasama ang high school friend niyang si Misha. Dahan-dahan ang naging pag-iling niya. Ayaw niyang maniwala sa sampal ng katotohanan na niloloko pa rin siya ng kanyang asawa. This is insane. Hindi naman totoo to, di ba? Nasabi ni Marie habang nangingilid ang kanyang luha. No! This can't be. Hindi. Ang luha sa mata niya ay gano'n na lang kabilis umagos habang patuloy sa paninikip ang dibdib ni Marie. Kasabay ng sunod-sunod na yabag ni Lexus patungo sa kanya. Sabihin mo, set up mo lang to, hindi ba? Nang tumingin si Marie sa mata ni Lexus ay gano'n na lamang ang awa na nararamdaman ng binata sa sakit na sinasapit ni Marie. Sa awa ni Lexus ay nayakap niya ng mahigpit si Marie. Hindi ganito ang pinangarap ko sa'yo. Emosyonal na nasabi ni Lexus. Sa ilang minuto na pagyakap niya sa wakas ay kumalma rin si Marie. Tinapik ni Lexus ang balikat niya. Tara na, ihahatid na kita. Ngayong alam mo nang niloloko ka niya, patuloy ka pa rin bang magbubulag-bulagan? Halika na't ihahatid na kita pa uwi. Nang mga sandaling yun ay parang tinakasan ng katinuan si Marie. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas ng loob para harapin ang dagok ng kanyang buhay. Pagkahatid ni Lexus kay Marie ay hindi na sila muling nag-usap. Naiintindihan naman yun ni Lexus dahil hindi pa matanggap ni Marie ang kanyang natuklasan. Pumasok si Marie sa bahay nila at kaagad na umakyat sa hagdan para pumunta sa kwarto nila ng taksil niyang asawa. Tinapos niya na ang paghagulgol kanina, kaya tanging lungkot na lamang ang kanyang nararamdaman. Naisip niyang wala rin naman siyang mapapala kung magmamaktol pa siya. Nakatulala si Marie nang makaupo sa kama. Mas kinain siya ng lungkot dahil sa katahimikan at mas lalong naramdaman ang pagiging mag-isa
Ang luha niya'y nagunahan palalo nang makita niya ang wedding picture nila ni Patrick. Akala niya, tapos na siyang masaktan pero pagpahid niya sa kanyang pisngi, naroroon pa rin ang luha sa mata niya. Mabilis niyang pilit na pinigil ang pagluha niya nang makarinig siya ng yabag mula sa labas. Tama ang kanyang hinala na ito na ang asawa niya. Pumasok si Patrick na may pag-aalala sa kanyang itsura nang makita na mag-isa lamang si Marie sa kwarto. Mababakas din kasi ang lungkot sa mata nito. Akala ko ba hindi ka uuwi? Seryosong nasabi ni Marie. Ngumiti si Patrick ng matamis. Yun bang hindi mo talaga paghihinalaan dahil inosente ang kanyang mga mata? Lumapit pa ito kay Marie at mahigpit siyang niyakap. Namiss kita bigla eh. Masama ba yun? Ani Patrick ngunit lalo pang nakumpirma ni Marie ang pagtataksil nito nang kaagad niyang malanghap ang kakaibang amoy na nakahalo mula sa damit ni Patrick. Lumayo ka. Kalmado ngunit bakas ang pandidiri sa sinabi na yon ni Marie. May pagtanong man kay Patrick ay ginawa niya. Lumayo siya kay Marie. What's wrong? Naguguluhang tanong ni Patrick. Tumayo si Marie habang patuloy lang sa pagtataka si Patrick. Ang pagkukunwari na plano niya ay nasira dahil kusa siyang tinraidor ng mga mata niya. Nagunahan sa pagtulo ang luha mula sa kanyang mga mata, kaya't wala siyang nagawa kung hindi ang malakas na sampalin si Patrick. How dare you! Malakas na sigaw ni Marie. Kung makakahingi lang siya ng sorry sa anak niya dahil sa stress na ibinibigay niya rito ngayon, ay gagawin niya dahil sobrang sakit ng nasa dibdib niya. Para siyang sasabog sa sakit. Nakahawak si Patrick sa pisngi niya habang nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung anong dahilan ng pananakit sa kanya ni Marie. Imposible kasing mahuli siya nito dahil napakalinis niyang maglihim. How dare you to cheat on me again? And again! Malakas na sigaw ni Marie. Wala siyang pakialam kahit pamarinig siya ng mga kasambahay. Bastang mahalaga, mailabas niya ang galit niya. Wait wife, ano bang sinasabi mo? Nagmamaang-maangan si Patrick, tsaka akmang hahawakan si Marie nang malakas niya na namang sinampal to. Do not touch me! Isa-isang sambit ni Marie. You disgusting ugly cheater! Wife, let me explain please. Pangungumbinsing sabi pa nito. Wife? Explain? Para saan? Para sa panibago mong kasinungalingan? Nanggagalaiting sabi ni Marie. Ipagpapalit mo na lang ako sa isang balahurang babae pa na yun. Bakit? May ginto ba yung kanya? Ano bang pagkakaiba namin walang hiya ka? Ginawa ko naman ang lahat ah. Ano pa bang kailangan? Ano pang kulang, Patrick? Nagpakamartir ako kahit durog na durog ng pagkatao ko. Tinanggap kita sa kahayupan mo. Pero ito pa rin ang susukli mo. Bakit? Paulit-ulit niyang pinalo ang dibdib ni Patrick na para bang sa ganung bagay ay mailalabas niya ang galit niya pero kulang pa rin. This is the last time na masasabi mong kasal tayo. Nasayo ko dahil tapos na tayo. I'm so done with you. Nasabi ni Marie. Tsaka niya padarag na hinubad ang singsing at ibinato yun sa mukha ni Patrick. Patakbong lumabas si Marie sa kwarto nila. Narinig niyang hinabol pa siya nito pero parang hindi niya na kayang kausapin pa si Patrick. Naglakad si Marie sa madilim na daan habang patuloy sa paglandas ang kanyang luha. Nang makalayo si Marie sa bahay nila, ay para bang noon niya lang naramdaman ang panghihina niya. Pilit niyang nilalabanan yun hanggang sa magdilim ang paningin niya. I'll be your shoulder. Matunog na pangngiti ang nadinig niya, kasabay ng pagbagsak niya pero alam niyang may bisig na sumalo sa kanya bago pa siya tuluyang mawala ng malay. Maingat na ipinasok ni Lexus si Marie sa kotse. Ipinag-drive siya nito hanggang sa marating nilang sariling unit ni Lexus. Marahang inilapag ni Lexus si Marie sa malambot na kama. Matapos ay tinawagan ng isa sa mga staff ng building niya. What the? Galit na bungad niya. Sinabi mo bang pumasok si Marie sa room na yon? Nanggagalaiting tinig ang naririnig ni Marie sa tabi niya. Pero hinayaan niya lang yon. Look what you did. Alam mo bang kamunti ka nang may mangyaring masama kay Marie? You're such an idiot, mini brain. Nang hindi na matiis ay nagmulat na si Marie ng mata. Nagsalubong ang mga mata nila ni Lexus na nasa gilid niya
at nakatayo. Nakapamewang at pulang-pula sa galit. Lexus? Hindi niya inaasahan na ito ang bubungad sa kanya. Yeah, it's me. Si Patrick pa rin ba ang inaasahan mo? Wala siyang mabakas sa sinabi ni Lexus kung galit ba ito o ano. Hindi naman ito nagsiselos. Kung sa bagay, ano naman ang pagsiselosan nito? Naitanong ni Marie sa sarili niya. Inileyo ni Marie ang paningin niya kay Lexus. Nagsisisi ka ba na nalaman mo? Naupo ito sa tabi niya. Umiling si Marie. Mahapdi pa ang mga mata niya at parang wala siyang gana. Nagsisisi ako dahil nabulag ako sa pagkukunwari niya. Sana hindi ko nilang siya pinatawad noon. Sagot niya tsaka matamlay siyang bumangon. Nawalan ka ng malay kagabi. Pag-iiba ng usapan nila ni Lexus. Bakit ka nandun? Lumingon dito si Marie. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Because I'm worried. Hindi mo pa rin pinapatay ang ilaw mo. Pinapanood kita sa malayo. Sa tuwing mag-isa ka sa bahay ay anino mo sa kortinang palagi kong tinatanaw. Napangiti si Marie ng konti. Napakasweet ng sinabi ni Lexus. Kung normal na araw lang sana ito at si Patrick ang nagsabi nun, ay bakang nakangiti at masaya siya. Salamat Lexus. Sa ngayon, yan lang ang kaya kong isukli sa kabutihan mo sa akin. Wala akong hinihinging kapalit Marie. Maniwala ka. Huwag kang mag-alala. Maya-maya ihahatid kita sa parents mo. Mas maganda kung doon ka muna sa kanila. Baka kung anong isipin ni Patrick oras na malaman niyang nandito ka sa akin. Siya nga dyan nakitulog sa ebe. Nakisiping pa. Pero wala siyang narinig mula sa akin. Kaya labas na siya kung saan ko man gustuhin. Narinig ni Marie ang matunog na pagtawa ni Lexus. Maging matapang ka. Nandito lang ako bilang panangga mo. Hinaplos ni Lexus ang gilid ng mukha ni Marie. Natapos ang pag-uusap nila nang may kumatok sa pinto. Sir, nakahain na po ang agahan. Wika ng kasambahay ni Lexus. Tumango lamang ito. Gusto mo bang kumain dito sa kama o sa lamesa? Nakita ni Lexus ang pagkailang ni Marie. Siguro ay may sumagi ng kalokohan sa isip ni Marie. Ikaw, kung saan mo gustong kumain? Simpleng sagot niya na nagpalunok sa binata. Pagkain ang tinutukoy ko, Lexus. Sita niya rito kaya napakamot si Lexus sa batok niya. Wala naman akong sinabing iba. Inosenteng tanggi niya kaya napairap na lang si Marie. Yung bibig mo wala pero yung isip mo meron. Tumayo si Marie mula sa kama. Nakakabasa ka rin pala ng isip? Nakita mo ba? Birong ani ni Lexus. Ang alin? Lukot ang noo niya nang lingunin niya ito. Matapos niyang tumayo. Nakangisi si Lexus habang nakaupo pa rin. Ikaw, nandun ka sa isip ko bilang asawa ko. Ani Lexus tsaka mas lalong umisi. Tumayo siya at nilagpasan si Marie. I told you, baka nalilimutan mong sinabi ko sa party. Palalaglagin ko ang puso mo. Sambit nito bago tuluyang makalabas ng kwarto. Sumunod si Marie sa kanya at talagang sumampalang marangyang pamumuhay ng binatang ito. Hagdan pa lamang, talaga namang mamahali na ang materyales na ginamit. Makintabang hawakan at sahig. Wooden design ang style, pero may mga gold na disenyo. Bumaba ka na dyan. Kapag akong ginusto mo, pati ang hihigaan mo, ipapagawa kong ginto. Umugong ang pagtawa ni Lexus. I'm not a gold digger. Mula rin naman ako sa marangyang pamilya, Lexus. Kaya huwag kang magyabang. Irap na sigaw ni Marie. Wala akong sinabing mahirap ka. Sinasabi ko lang ang buhay mo oras na akong minahal mo. Wala kang magiging kahati sa akin. Kahit iharap mo pa sa akin si Joyce Jimenez. Ikaw at ikaw ang pipiliin ko, Marie. Nagsisigawan sila ng bawat isa sagot sa hagdan. Nasa ibaba na kasi si Lexus. Si Marie naman ay narito pa sa hagdan. Be careful, baka ka mahulog sa akin. Birong ani ni Lexus na nagpairap kay Marie. Tumawa naman ng malakas ang binata. Para bang kinikilig ito sa sarili niyang biro. Nasa hapag na sila nang magring ang phone ni Marie. Tinignan niya muna kung sino ang caller. Batid niyang nakatanaw din sa kanya si Lexus at pinanonood ang mga ginagawa niya. Si Patrick yun at wala na rin naman silang dapat pang pag-usapan. Kaya ibinaliktad niya ang phone niya at hinayaan lang na tumunog yon.
Bakit ayaw mong sagutin? Dahil ba kaharap mo ko? Pwede naman akong umalis kung gusto mo. Ani Lexus kaya tinaasan siya ni Marie ng kilay nang dumapo ang mata sa binata. Seriously? Halata naman siguro na ayoko talagang sagutin ang tawag niya. Kaya huwag kang magdrama dyan. Nagtataray na sambit ni Marie. Pero tumawa lang na matunog si Lexus. Hindi ko sinagot dahil galit ako sa kanya. Kung pwede nga lang magpalit na ako ng phone. Yun ang dahilan at wala nang iba. Napanguso tuloy si Lexus. Tsaka masama ang loob na ibinaling sa kinakain ng kanyang paningin. Tuloy ay namutawi sa kanilang muli ang katahimikan. Nanuot na naman kay Marie ang mga pangyayari. Kaya mabilis niyang tinapos ang pagkain niya. 2:00 ng hapon ang tuluyan siyang magpahatid kay Lexus sa bahay. Hindi na ako tutuloy. Masisira ko lang ang momentum niyong mag-ama kung gagawin ko pa yon. Ngumiti lang si Marie ng tipid. Salamat, Lexus. Ngumiti naman to tsaka hinaplos ang gilid ng buhok ni Marie. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kayang ibsan ang sakit sa damdamin mo. Makukontento muna ako bilang malapit na kaibigan mo, Marie. Mag-iingat ka palagi. Pag alis ni Lexus, ay iyan na naman ang takot niya. Si Marie ang pumili kay Patrick. Siya ang gumusto dito kesa sa gusto ng mga parents niya para sa kanya. Kaya naman talagang magwawala ang daddy niya oras na malaman itong nakipaghiwalay na siya kay Patrick. Inabutan niyang nasa sala ang mami niya habang umiinom ng tea. Abala rin sila sa panonood ng TV kaya nga nakapasok na siya nang makita siya ng mami niya. Marie? Anak! Napatayo ang mami niya. Samantalang ang daddy niya naman ay nakatingin lang sa kanya. Halata ang pag-aalala ng Ginoo. Pero ayaw nung ipakita kay Marie. Ano't napadalaw ka? Dagdag pa ng mami niya nang mangilid ang luha niya. Pinagkunutan siya ng noo ng kanyang ama. Habang siya, heto at parang maiiyak na. Hiwalay na po kami ni Patrick. Pagkasabi niya nun ay tumulo ang luha ni Marie. Doon na rin nagbago ang ekspresyon ng mukha ng daddy niya. Ano? At bakit? Anong pinaghiwalayan niyo? Usyoso ng Ginoo pero lalo lang umiyak si Marie. Dad, ng babae po siya. Hindi niya masabi ng buo mga nais niyang sabihin dahil emosyonal ang tinig niya. Niloko niya na naman po ako. Doon na talagang bumagsak ang luha ni Marie. Lalo na nang hatakin siya ng daddy niya para yakapin ng mahigpit. Daddy, hindi ko na po kaya eh. Hindi na. Ubus na ako. Sambit niya pa habang nakabaon ang mukha niya sa dibdib ng kanyang ama. At patuloy sa pagluha habang yakap sa bisig ng daddy niya. Masyado na pong masakit, Dad. Nagsusumbong na anya pa. Tinapik-tapik ng daddy niya ang likod niya kaya lalo pa siyang napaluha. Sa ganitong paraan ay alam niya kung sino talaga ang mga totoong nagmamahal sa kanya. Yun bang kahit tinalikuran na niya o ipinagtabuyan niya ang mga ito, ay hindi pa rin sila umaalis para sa kanya. Enough, daughter. Hindi ang tulad ng walang hiyang yun ang iiyakan mo. Walang kwentang pamilya nila. Hindi nila pinalaki ng maayos ang anak nila. Nanggagaliting anang ng daddy niya. Daddy, I gave my all para lang maging maayos kami. Dahil ayoko ng sirang pamilya. Pero bakit niya ako ginaganito? Bakit niya ako kailangan ipagpalit? Kung hindi na niya ako mahal sana, sinabi niya na lang, Dad. Inubos ko sa kanya yung pagmamahal at dignidad ko eh. Wala na akong tinira kahit konti para sa sarili ko. But in the end, he still chose to cheat on me, Dad. Humahagulgol na saad ni Marie. Napasalampak siya sa sofa na naroroon habang patuloy sa pag-iyak. Excuse me po, Tito. Bawal pong umiyak ng husto yan. Kung pwede, patahanin niyo na siya. Inilingan ni Marie ang paningin niya at natanaw ng luhaan niyang mata si Lexus. Naroroon ito sa pinto at nakatanaw sa kanya. Ang awang-awa nitong paningin. Lexus! Halika iho! Tumuloy ka! Tawag ng mami niya sa binata. Pero tinanggihan nito ang alok ng ginang. Nako, hindi na po.
Marami pa po akong dapat asikasuhin eh. Bumalik lang po talaga ako dahil baka umiiyak na naman ang umiiyak si Marie. Tumunghay si Lexus kay Marie. Umiyak na rin po kasi nang umiyak yan kagabi. Sige po, mauna na ako. Sinilip ko lang din po talaga si Marie. Katwiran pa nito. Tuloy ay naudlot ang pag-iyak ni Marie. Ang batang yun talaga. Napakabait. Umiiling na nasabi ng mami niya. Sayang at hindi siya ang ginusto mo, anak. Tumigil ka na nga, Althea. Tsaka mo na isipin si Lexus. May kinakaharapang problema ang anak ko. Sita ng daddy niya sa asawa nito. Matagal na rin kasing hiwalay ang tunay na mami ni Marie matapos nitong sumama sa iba. Natagpuan naman ng Ginoo ang tunay na pagmamahal sa ikalawa nitong asawa na itinuring din naman na tunay na anak si Marie. Yun nga lang ay naroroon pa rin ang pagkauhaw niya sa tunay niyang ina. Ikinuwento ni Marie sa mga ito ang lahat ng mga nangyari. Kung papaano niya nahuli ang walang hiya niyang asawa na niloloko siya. Pwede dapat palang magpasalamat ka kay Lexus. Anang daddy niya. Noon pa man kasi ay ito na ang gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Inihatid ka pa pala niya rito. Opo, Dad. Nagpasalamat naman po ako sa kanya. Nako, wag lang talaga kaming magkikita niyang hinayupak na lalaki na yan, anak. Talagang pupulbusin ko siya. Abat nagawa niya pang magloko gayong magkakaanak na naman pala kayo? Nako, huwag mo nang istresin pa ang anak mo. Awat ng mami ni Marie. Ang mabuti pa magpahinga ka na sa kwarto mo, anak. Iginiya siya ng mami niya patayo kahit kaya niya naman. Matagal-tagal kang nawala sa piling namin ng daddy mo kaya hayaan mong alagaan kita, anak. Hinaplos ng ginang ang ulunan niya nang mahiga siya sa kanyang kama. Ipinikit ni Marie ang mata niya. Nais niyang pakawalan sa lungkot ang sarili niya kahit papano. Palabasan ng gate si Lexus nang may kotse na huminto sa tapat niya. Bumaba dun si Patrick na sa lubong ang kilay habang nakatanaw sa kanya. Hoy, ba't ka galing dyan? Mayabang nabungad nito sa kanya. Pero ngumisi lang si Lexus at mapang-asar na tinitigan si Patrick. Anong masama? Kilala mo ko, Patrick. Sarkastikong nasabi ni Lexus. Oo naman. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo? Mayabang nabawi na naman ito. Uod ka talaga no? Talagang balak mong pasukan porque alam mong may hindi kami pagkakaunawaan ng asawa ko. Huwag ka mag-alala dahil magiging okay pa kami ni Marie. Hindi kita hahayaang masira ang pagiging mag-asawa namin. Galit na ani ni Patrick. Tuloy ay maugong na napatawa si Lexus. Is it a joke? Well, bumibenta bro. Napatawa mo ako, kaibigan. Natatawang sambit ni Lexus. Naglakad siya papalapit kay Patrick. Hindi ba sa ating dalawa, ikaw ang uod? Alam mong mahal ko si Marie pero inunahan mo akong diskartehan? Niloloko mo talaga ako no? Hinila ni Lexus ang collar ng damit ni Patrick palapit sa kanya. Best friends are mortal enemies. Totoo pala ang kasabihan na yun. Nagsisisi ako na hinayaan kita. Sana hindi ko pinaubaya sa'yo si Marie noon. Umiiling na saad niya. Pero ayos lang kasi ngayon, babalik na ang talagang para sa kanya. At hindi na ikaw yun, Patrick. Tanggapin mo na lang na talo ka sa laron ikaw mismong gumawa. Pangaasar ni Lexus nang sapilitang alisin ni Patrick ang kamay niya. Wala akong panahon sa'yo. Anito, tsaka nagtuloy papasok pero hindi siya pinagbuksan ng pinto ng mga gwardya. Sir, pasensya na po pero mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok nyo. Sambit pa ng gwardya. Natatarantang nilingon ni Patrick si Lexus pero nakasakay na siya ng kotse. Nginisihan niya pa ang kaawa-awang si Patrick, tsaka ito sinaluduhan. Saludo si Lexus sa kagwapuhan niyang taglay. Mali lang na palapatol siya sa iba't ibang mga babae. Siya kasi napawala na sa kalendaryo birihin pa. Samantalang si Patrick naman na may marina. Gusto pang tumikim ng iba pang putahe. Nang sumunod na araw ay naging abala na si Lexus sa opisina niya. Sa totoo lang ay gipit na ang schedule niya pero nagagawa niya pa rin na lumiban. Makita lang si Marie. Nasa mga papel na kaharap niya ang kanyang paningin ng padarag na bumukas ang pinto. Hey ma'am, hindi niyo nga po pwedeng isorbohin si Sir. Ani Alex habang hinaharang pa rin si Misha, ang kabit ni Patrick.
Let her in, Alex. Putol ni Lexus sa assistant niya. Tumango naman to tsaka lumabas. So anong kailangan mo? Talagang sinadya mo pa ako rito? Humalukip-kip si Lexus at isinandal ang likod niya sa swivel chair. Pumasok ka sa room ko? Naniningkit ang matang-ani ni Misha. Marahil hindi niya pa sigurado ang tamang sagot. Ngumiti si Lexus. Yes, I did. Pagmamalaki niya. Alam mo bang pwede kitang kasuhan? Paghahamon ng babae sa kanya. Kakasuhan mo ko? Napatingala si Lexus habang tumatawa. Oh, come on, Misha. Paano mong gagawin yon? Alam mo bang akin ang building na yon? Napasinghap ito. Mukhang hindi inaasahan ni Misha ang sasabihin ni Lexus. Alam mo, maganda ka. Munti ka nang makalamang kay Marie kaso wala ka nito eh. Itinuro ni Lexus ang sentido niya. Isipin mo, hahabol ka na lang ng lalaki. Yung kasal pa? Pinapatawa mo kong talaga. Umiiling na sabi ni Lexus. Hindi ako nagbibiro, Lexus. Nagbabantang ani ni Misha. Pero tinitigan din siya ni Lexus ng seryoso. Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako? Tumayo si Lexus tsaka siya sumandal sa gilid ng mesa niya. Huwag mong painitin ang ulo ko. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko oras na mapuno ako. Malayo ang babaeng magpapakalma sa akin kaya tigilan mo ko. Lexus, alam ko naman eh. Biglang lumambing ang tinig nito. Alam kong gusto mo rin si Marie. Hindi ba advantage na to para makuha mo siya habang sa akin naman si Patrick? Hindi ako natutuwa sa'yo. Hindi ako kasing kitid mo. Kasal sila. Kaya kong isang tabi ang damdamin ko para kay Marie. Hindi kagaya nyo ng hayop niyang asawa. Mas inuna nyo makamundong kasiyahan kaysa sa mga responsibilidad nyo. Bumalik siyang muli sa swivel chair niya. Akala ko matino ang mga sasabihin mo pero tulad ni Patrick, wala rin naman palang kwenta. Umalis ka na, bago pa ako mawala ng kontrol, pakiusap. Kaya kong basagin niya mukha mo kahit babae ka, oras na mapuno ko sa'yo. Pananakot niya pa rito. Pinanood ni Lexus ang pag-alis ni Misha, tsaka niya isinandal ang sarili niya sa upuan, matapos ay pumikit. Iniisip niya kung anong magandang gawin para gumaan ang loob ni Marie. Kinuha niya ang phone niya tsaka niya ito tinawagan. Hello? Garal-gal ang tinig ni Marie nang sagutin yon. Napangiti si Lexus na parang baliw. Bakit mo sinagot? Unknown number eh. Alam kong hindi si Patrick. Sagot ni Marie kaya napanguso si Lexus. Inaasahan niya kasing sasabihin nito na nakasave ang number niya at inaasahan ang tawag niya. Pero nawala ang pagkanguso niya nang marinig niya ang kinikiliting tawa ni Marie. Nadismaya ka ba? Ako nga rin eh. Hindi mo man lang kasi ako binati ng good morning. Napangiti si Lexus at kaagad na pinatay ang linya. Naglakad siyang palabas. Pagbukas niya ng pinto ay naroroon si Alex. Sir, saan naman kayo pupunta? Parang maiiyak na sambit nito. Tambak na po ang schedule niyo. Just a minute, babalik rin ako. Babati lang ako ng good morning. Natatawang paalam ni Lexus. Napakamot na lamang si Alex sa kanyang ulo. Pagdating ni Lexus sa bahay nila Maria ay nakagayak na ito. Nakadress siya at halata ng maumbok niyang tiyan. Lexus, anong ginagawa mo rito? Nakasimangot na ani ni Marie. Good morning. Nakangiting bati niya. Lalong kumunot ang noon ni Marie na siya nitong tinaasan ng kilay. Babatiin lang talaga kita. May pupuntahan ka ba? Usisa ni Lexus. Binibiro lang naman kita eh. Sana hindi ka na nag-abalang pumunta pa rito. Naglakad si Lexus at naupo sa tabi ni Marie. Wala sila tita? Tinatanong niya para hindi siya kagad paalisin ni Marie. Tumango naman to. Nandyan sa labas kagabi si Patrick ah. Nagkita ba kayo? Itinawag nga ng guard. Buo ng desisyon ko, Lexus. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Marie, siguraduhin mo na tama ang desisyon mo. May anak kayo. At sana, wala kang pagsisihan. Magiging masaya ako kung saan ka rin sasaya. Maraming salamat, Lexus.
Bala ko sanang magstay muna sa ibang bansa hanggang sa maging okay na ako. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Lexus. Maraming pwedeng mangyari. Pero kung kaloob ng Diyos na maging tayo, maghihintay pa rin ako, Marie. Nasambit niya tsaka niya hinagka ng noo ni Marie. Balak pala nitong pumunta sa best friend nitong si Nancy para bumisita. Kaya isinabay na rin siya ni Lexus papunta ron. Hindi na rin si Lexus nagtagal dahil tambak na talaga ang mga appointments niya. Pumasok agad si Marie sa resto ni Nancy. Busy para to kaya naman nag-antay-antay pa siya sandali. Hanggang sa pumasok ang isa sa mga taong sinusumpa niyang makita. Bigla siyang nagngalit sa galit, lalo na't buong confidence nito habang naglalakad. Para bang anghel at walang sinirang pamilya. Pumipitik pa nga ang mga balakang nito sa bawat paghakbang. Hello! Maarting bati nito kay Marie. Maarte itong naupo sa harapan niya. Hindi para sa iyong upuan na yan kaya lumayas ka. Nakataas ang kilay na saad ni Marie, tsaka siya umirap. Ayaw niyang madagdagan ng stress niya kaya wala talaga siyang balak na kausapin ang demonitang babae. I'm trying to be nice here. Wag mo akong attitudean. Matapang na nito. Dahilan para maningkit ang mata ni Marie. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Marie. Calm down, Marie. Nandito lang naman ako para kausapin ka please. Bigla ay parang naging maamong tupa si Misha. Marie, alam kong ayaw na ni Patrick sa'yo. Please, ibigay mo na lang siya sa akin. Sa akin na lang yung asawa mo. Hinawakan pa niyang kamay ni Marie na nakapatong sa mesa. Marie, buntis din ako. Kailangan din siya ng anak namin. Ano? Nanggagalaiting sigaw ni Marie. Napatayo siya. Pakiramdam niya'y sumisikip na naman ang dibdib niya. Marie, maawa ka. Hindi naman namin to ginusto Mahal ko si Patrick at mahal din ako ng asawa mo. Ako, Misha. Paano naman ako? Ako na nagdadalang tao rin. Paano mo nasasabi sa akin ang mga bagay na yan? Saan ka humuhugot ng lakas na loob at ng kapal na mukha? Tumulo ang luha ni Marie. Marie! Lumuhod si Misha at hinawakan ng kamay niya. Ipaubaya mo na sa akin si Patrick. Nagmamahalang kami. Sumiklabo ang galit ni Marie. Hindi inaasahan ni Misha na mabibigyan siya ng malakas na sampal ni Marie na halos ikasalampak niya. Use kami back. Sigaw ni Marie. Ang kapal na mukha mo na humingi sa akin ng pabor. Akong tunay na asawa. Akong mas may karapatan. Pero heto ka't hinihaharap sa akin ng makapal mong mukha. Galit na sigaw ni Marie pero parang baliwala lamang yun kay Misha. Inayos niya pa nga ang buhok niyang nagulo dulot ng sampal. Tumayo si Misha at hinarap si Marie. Hindi ko kasalanan kung iiwanan ka niya. Hindi mo kasi ginalingan Kung ayaw mo makipag-usap ng maayos, pasensya ka. Dahil itatali ko sa leeg ang asawa mo. Sisiguraduhin kong hindi na siya mapupunta pa sa'yo. Matapang na sigaw ni Misha. Ang kapal talaga ng mukha mo! Sigaw ni Marie. Tsaka niya ito sinabunutan. Hinawakan niya ang damit ni Misha. Tsaka binigyan ng magkakasunod na sampal. Diyos ko! Marie! Ani Nancy at alalang lumapit sa kanila. Sinabunutang muli ni Marie si Misha at ipinasa kay Nancy. Let me go! Ano ba? Ani Misha pero pinagsasampal siya ng dalawa. Hawakan mo siya, Nancy. Makapal ang mukha ng babaeng yan. Siya na yung kabit. Siya pa yung pala desisyon. Oo, lintik kang malandi ka. Iyon ang asawa ko. Pero bago kayo magsama, sisiguraduhin kong pandidirihang kanya. Nanggagalaiting saad ni Marie habang pinagsasasampal si Misha. Malalakas ang bawat sampal na ibinibigay niya kay Misha para malaman nito ang kapalit ng pangaagaw na ginawa niya sa tunay na asawa ng lalaking nilandi niya. Akmang susuntukin pa nga ni Marie ang mukha nito nang biglang may humawi sa kanila ni Nancy. Ano ba? Bakit ba kayo nag-aaway-away? Galit na ani ni Patrick. Humarang siya para hindi na masaktan ng kabit niya. Ang kapal mo para magtanong.
Sinugod ni Marie ang taksil niyang asawa. Tsaka to binigyan ng malutong sana na sampal pero nasalo ni Patrick ang kamay niya. Pwede ba? Tigilan mo na to. Huwag ka nang manakit ng iba. Galit na ani ni Patrick. Anong sabi mo? Nanggagalaiting saad ni Nancy nang lingunin siya ni Patrick. Huwag kang makialam dahil away namin tong mag-asawa. Hindi na tayo mag-asawa dahil tapos na tayo. Nanggagalaiting apela ni Marie. Binitiwan ng marahas ni Patrick ang kamay niya pero may panibagong kamay na tumapik sa balikat ni Patrick. Hoy! Baritonong tinig mula sa likuran niya. Paglingon ni Patrick ay malaking kamao ni Lexus ang sumalubong sa mukha niya. Sa lakas nun ay napaatras to, kasabay ng pag-agos ng dugo sa ilong ni Patrick. Magre-react pa sana si Patrick nang makita nito ang daddy ni Marie sa likod ni Lexus. Ang kapal na mukha mo para lokohin ang anak ko at ipagpalit sa mukhang espasol na babae mo? Galit na sigaw ng Ginoo. Dad, let me explain. Hayaan niyo naman muna akong ipaliwanag ang side ko. Giit ni Patrick pero hinawi lang siya ng daddy ni Marie. Daddy, your face. Noon pa man wala na akong tiwala sa iyong lintik ka. Nanggagalaiting ani to. Masyado silang tutok sa away ng mga lalaki kaya huli na nang makita nila ang paglapit ni Misha kay Marie para gantihan to. Naramdaman niya na lang ang panghihina niya matapos tumama ang paa ni Misha sa tiyan niya. Sinipa siya ng walang hiyang babae na yon. Marie! Alalang ani ni Nancy. Napasalampak si Marie kasabay ng pag-agos ng malakas na dugo mula sa hita niya. What the? Galit na ani ni Lexus. Hinawi nito si Misha kaya tumalsik ang babae sa kabilang mesa. Tarantang binuhat ni Lexus si Marie. Akmang sasama pa si Patrick nang titigan siya ni Lexus na masama. Oras na may mangyari kay Marie, magtago ka na. Hindi lang siyang babawiin ko sa'yo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong si Marie pa ang niloko mo. At akong kinalaban mo. Seryosong banta ni Lexus. Madilim ang mata niya habang naglalakad hawak si Marie. Isinakay niya sa kotse si Marie at kaagad na minaneho yun ng mabilis. Pagdating sa ospital ay talagang naglilihisan ng mga tao. Hindi man lang nila nakitang ngumiti si Lexus dahil talagang galit to. Matagal na nag-antay si Lexus sa labas dahil inoobserbahan pa ang pagdurugo ni Marie. Maya-maya lang ay nilabas na rin siya ng emergency room at nilipat sa isang VIP room. Seryoso ka na ba niyan? Naitanong ni Marie nang nasa kwarto na sila. Tinignan lang ni Lexus ang babaeng minamahal niya. Nakukuha pa kasi nitong magbiro sa gitna ng pasakit na pinagdaraanan niya. Puno ng lungkot at awa ang kanyang mata para kay Marie. Hindi mo deserve na makaranas ng ganito kasakit, Marie. Naiinis ako sa sarili ko, Marie. Kung kaya ko lang turuan ng puso ko, ginawa ko na. Puno ng emosyon ang boses ni Lexus at nag-uumapaw ang sinseridad dito. Para na akong mamamatay kapag nakikita kitang nahihirapan. You deserve to have a best husband. At alam kong hindi ako yun, Marie. Ang pangingilid ng luha sa mata ni Lexus ang nagpapatunay kung gaano siya kasinsero sa mga sinasabi niya. Nahuli na naman ako, Marie, para protektahan ka. Patawad. Malungkot na anya pa. Ayos lang, Lexus. Ligtas ang baby ko. At yun ang mas mahalaga. Hindi ko rin alam kung papaano babangon pero gusto kong magbayad ang mga hayop na yon. Tumingin sa malayo si Marie. Iniisip niya kung papaano niya gagawin yon. Darating din ang panahon na yon, Marie. Sa ngayon kailangan mo munang pagtibayin ng sarili mo. Mahal kita, Marie. Hinagka ni Lexus ang noon ni Marie. Tsaka siya lumabas kasabay noon nang pumasok naman ang daddy at mami niya. Kasama si Nancy. Lahat sila'y alalang-alala kay Marie. Pero si Lexus lang ang laman ng isip ni Marie. Mula nang madala sa ospital si Marie ay hindi na nagpakita si Lexus. Siguro ay para na rin malinawan siya kung ano ba talagang magiging desisyon niya. Bumilang pa ang mga buwan at sumela ng pagbubuntis niya. Kaya kinakailangan niya talagang magpahinga. Hindi na siya halos lumalabas ng bahay at nawala na rin siya ng balita kay Lexus. Kahit paramdam ay wala na. Hindi niya alam kung nasaan na ba talaga to. Gayunpaman, ang kanyang pinagdaraanan ay talagang pinilit niyang magpakatatag
alang-alang sa anak niya. May mga balitang dumating sa kanya pero hindi niya yun pinansin, lalo na ang kanyang lintik na asawa. Naipanganak niya ng maayos ang anak niya sa tulong ng mga magulang niya. Kahit anino ni Patrick ay wala siyang nasilayan. Bagay na ipinagpapasalamat niya naman dahil hindi naman talaga ito kailangan. Pero syempre, may lungkot dahil wala si Lexus. Sa kabila ng pagtataboy ni Marie sa kanya ay nagawa pa siyang tulungan ni Lexus. Ang binata talagang dahilan kung bakit siya natauhan, kung bakit siya nagising sa katotohanan. Kasalukuyang nagpapaaraw si Marie sa harapan ng kanilang bahay. Karga ang baby niyang si Marco. Nang lapitan siya ng kanyang daddy, hawak ang papel at sa tansya niya ay iyon ang annulment paper na ipinadala niya kay Patrick. Anak, ibinalik lang ng hayop na Patrick na yon ang mga annulment papers na ibinigay mo. Bungad ng daddy niya nang makalapit na ito. Hindi niya man lang ba pinirmahan? Tanong ni Marie. Tulad ng inaasahan niya ay ganun nga. Umiling ang daddy niya dahilan para biglang mag-init ang ulo niya. Kapal ng mukha niya. Bakit, ano pa bang gusto niya? Nagsasama na nga sila ng babae niya. Pinaninindigan na niyang pagbubuntis ng malanding babae na yun. Kaya bakit ayaw niya pang pirmahan? Kunot ang noon na nasabi ni Marie sa kanyang sarili. Kung kasuhan mo sila, lalo't magkakaanak na sila. Suwestyon ng daddy niya pero umiling lang si Marie. Si Patrick lang kasi ang may kasalanan sa kanya. Kaya hindi niya na naisin na sirain ang pangalan ng pamilya nito na naging mabuti rin naman sa kanya. Ayoko pong madamay ang parents niya sa away namin, Dad. Nasabi niya na lang sa kanyang ama. Hindi naman makapaniwala ang daddy niya habang nakatingin kay Marie. Samantalang ako hinahayaan mong makialam. Abay mukhang hindi naman patas yun, anak. Nag-aalala ka sa pamilya ng kulugo na yun. Samantalang ako, hinahayaan mo lang. Daddy, hindi naman po sa ganoon. Siyempre, alam niyo naman na mahina ako kaya kailangan ko pa ng taong magdedepensa sa akin. Katwiran ni Marie. Bakit hindi si Lexus ang pinili mo? Kasing tigas ng bakal ang kamao nun. Huwag mong sabihin na kasal ka sa kulugong lalaki na yon. Oras na kumilos ang manok ko, kakaripas ang takbo kahit pang ama ng Patrick na yan. Napairap si Marie. Talagang botong-boto ang daddy niya kay Lexus pero nasan nga po pala si Lexus? Bakit mo tinatanong? Nanunukso ang tingin nito. Ibulong mo nga sa akin. Namimiss mo na ba ang manok ko? Daddy, no. Giit ni Marie pero tumawa siya ng malakas. Siyempre, concerned lang ako, Dad, kung nasan na ba talaga siya. Huwag ka mag-alala, anak. Higit pa sa maayos ang kalagayan ni Lexus. Baka nga kapag sinabi mong namimiss mo siya, bigla na lamang siya magpakita sa'yo. Tumawa na naman ang daddy niya. Si Marie naman ay napairap lang. Hindi pa siya totally healed at ayaw niyang gumamit ng tao para gumaling. Lalo na si Lexus. Para kay Marie hindi nito deserve na maging panakip butas. Hindi niya rin alam kung bakit nga ba siya nagkakaganito. Ang dating kinaiinisan at kinaiiritahan niya ay heto at hinahanap-hanap niya na ngayon. Nang mga sumunod na linggo ay kinailangan na ni Marie na pumasok sa kumpanya na inaalok sa kanya ng daddy niya. Masyado nang matagal ang pagiging pabigat niya sa pamilya niya. Although hindi naman siya inuobliga ng daddy niya pero ayaw niya naman na iasa na lang sa daddy niya ang lahat. Pagbalik niya nga sa office ng araw na yon ay may task na kagad na ibinili ng daddy niya. Iyon ay ang pagharap niya sa mga mayayamang kaibigan ng daddy niya. Nagbabaka sakali ang kanyang ama na baka magustuhan ng mga ito si Marie. At oras na maisipan ni Marie na magpatayo ng sarili niyang business, ay baka isa sa mga ito ang maging stockholders niya. Nice to meet all of you. I am Marie. Nakipag-shake hands si Marie isa-isa sa kanila. Pero hindi niya inaasahan ang pagpasok ni Patrick. Ngingiti-ngiti ito sa kanya. Gusto niyang magtanong kung anong ginagawa ng walang hiyang to dito. Pero hindi niya magawa dahil nagingit-ngit siya sa galit. Wala siyang magawa kung hindi ang matalim na titigan to dahil ayaw niyang gumawa ng ikapapahiya ng daddy niya. Inalok pa nga sana siya ng shake hands ni Patrick pero tinitigan muna yun ni Marie. Lumunok siya ng mariin tsaka niya tinanggap ang kamay ng dati niyang asawa na may lakas pa ng loob na humarap sa kanya. Para bang iniinis siya nito sa paraan kung paano siya ngisihan. Balita ko, divorce na kayo?
Totoo ba yun? Ani Mr. Gustavo, isa sa mga bigating kaibigan ng daddy ni Marie. Tumawa ng matunog ang hayop niyang taksil na asawa. Naku, saan niyo naman po nabalitaan yan? Nakangiting tanong ni Patrick na lalong ikinainis ni Marie. Gusto niyang sampal-sampalin to para itanong kung paano niya nakakayanang magpanggap na inosente sa lahat ng kawalang hiyaan niya. Natulad niya'y nabuntis rin ito ang hayop na kirida niya. Akbayan pa siya ni Patrick nang bumukas ang pinto ng conference at lahat sila'y napatingin doon, kabilang na si Patrick at si Marie. Sa akin galing. Seryosong ani ni Lexus. Ang mata niya'y seryoso habang nakasuksok sa bulsa niya ang kanyang kamay. Nice meeting you. Inalok niya kay Marie ang kamay niya. Lexus Sebastian. Bakas man ng hiya ay tinanggap yun ni Marie. Lahat ng pares ng mata ay nasa kanila. Kaya nagsimula na ring maitsyapuera si Patrick. Then, let's proceed to our topic. Hindi binitawan ni Lexus ang kamay ni Marie. Bagkus sa iginiya pa siya nito papunta sa sentro ng malaking mesa. At doon siya pinaupo. Naiwang mag-isa si Patrick na nakatayo doon habang nakatanaw lang sa dalawa na ngayon ay naging bida at siya nang lumalabas na kontrabida. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Labas na kung hindi ka interesado. Ngising ani ni Lexus. Naiilang man si Maria ay kailangan nilang magsimula dahil baka mawala pang oportunidad na nasa harapan niya. Maganda ang takbo ng mga companies niyo sa totoo lang, Marie. Ani Mr. Gustavo. Ngunit dahil sa maliit na issue na kumakalat tungkol sa iyo, baka makaapekto yon kung balak mo talagang magtayo ng sarili mong negosyo. Komento ni Mr. Gustavo matapos ilathala ni Marie ang nais niya. Kinuha ng Ginoo ang simpatsya ng lahat ng mga taong naroroon at halos lahat ay sumang-ayon sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Marie ay mas lalong lumiit ang tsansa niyang tumayo sa sarili niyang paa. I disagree with your comment, Mr. Gustavo. Binasag ni Lexus ang baluktot na pananaw nito, kaya napasinghap si Marie. Bigla siyang kinabahan. Kinuha ni Lexus ang isang mineral water na nasa plastic na bote, tsaka niya yun binuksan at ininom. Ang lahat ay inaantay ang susunod niyang sasabihin, kung bakit hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Mr. Gustavo. Sa iyo na nga nanggaling, Mr. Gustavo. Maliit na suliranin. Tsaka bakit naman makakaapekto ang issue na pawala na, hindi ba? Bukod dun, hindi naman buhay ni Marie ang magiging source of income natin. Hindi ang kapintasan niya ang kabayaran at pagsusugalan natin ng pera. Kung hindi ang talento at talino niya. Well, hindi naman din kayo pinipilit na maglabas ng pera sa kanya. Pero tataya ako. May tiwala ako sa kayang gawin ni Miss San Diego. Pakiramdam ni Marie ay may mainit na humaplos sa puso niya. Doble ang naging kahulugan ng sinambit ni Lexus, pero ang pinakamahalaga ay kung papaano nito pinag-alab ang pag-asa niya na kanina'y pawala na. Maingay ang pangalan niya ngayon dahil sa mali niyang pagpili sa magiging kapareha niya sa buhay. Tumingin si Lexus kay Patrick tsaka ngumisi. Kaya naman malaking advantage yun dahil kilala na siya, pero hindi ibig sabihin nun hanggang dun lang siya. Tingin ko natuto na siya kaya nga ang mga pagkakamali niya noon ay hindi na niya muling uulitin. Sa halip ay mas magiging maingat na siya ngayon dahil may mga taong willing na makita ang talino at pagbangon niya. Ngumiti si Lexus. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Mayabang na sita ni Patrick kay Lexus pero tamad lang siyang tinignan ni Lexus. Andiyan ka pala? Sorry, hindi ako aware. Hindi mo kasi ipinagtatanggol ang ex-wife mo. Kaya ako nang gumawa. Hindi ko siya ex-wife. Hindi pa kami divorce. Kaya wag kang mangarap. Depensa ni Patrick. Hindi kita papatulan dahil maraming nakakakita. Pero mas maigi sana kung kakalat din ang balita na ako na ang bagong taga-suyo ni Marie. Tumayo si Lexus tsaka naglakad palapit kay Marie. Basta, count me in as your stockholder. Hihintayin kita sa office mo. Ha? Bakit? Bigla ay nautal si Marie. Nagtawanan tuloy ang mga tao na naroroon. Para mga bata na binubuyo kay Lexus. Habang si Patrick, ayun at nagpipigil ng galit. Dahil gusto ko.
Dahil willing ako na mag-antay sa'yo, Marie. Ngiting-ani ni Lexus bago tuluyang maglakad. Dinaanan din niya si Patrick tsaka tinapik ang balikat nito. Behave. Kung nauulol ka, nananakmal naman ako. Malaki ang kaiba natin kaya mag-ingat ka. Banta pa ni Lexus tsaka naglakad palabas. Narinig nilang lahat ang malakas na tawa ni Mr. Gustavo. Salo nito ang baba niya at wari nag-iisip. Tingin ko magkakaroon nga ng thrill kung isa ako sa mga magiging stockholders mo, Marie. Sige, ibilang mo na rin ako. Hihintayin ko na lang ang pagbubunga mo. Tulad ng malaking inaasahan ni Sebastian. Tumawa pa itong minsan, tsaka tumingin kay Patrick. Huwag mong hayaang maagaw sa iyong dati mong asawa. Kung interesado ka pa, napakalaki mong disappointment sa pamilya mo. Oras na hinayaan mo yon, iho. Umiiling-iling na anin ni Mr. Gustavo. Ngayon ay malinaw na kay Marie ang lahat. Kahit pa wala dito si Lexus, ay isa lang ang masasabi niya sa kanyang sarili. Handa na siyang bumangon at hindi na siya magpapakatanga pang muli. Si Mr. Gustavo ang pinakapihikan sa lahat. Pero dahil sa motibasyon na ibinigay ni Lexus ay nakuha ni Marito. Tuloy, pati ng karamihan ay nakisali na rin para mag-invest sa gagawin niyang negosyo. Nakipag-shake hands muli si Marie. Tanda ng pasasalamat nang maisara nila ng maayos ang usapan na yon. Si Patrick ay walang nasabi kahit isa. Dahil tsak na pagkapahiya ang nararamdaman niya mula umpisa hanggang sa matapos. Umalis isa-isa ang mga panauhin na mangiti sa labi at ganon din naman si Marie. Maliban nga lang kay Patrick na nanonood sa bawat ginagawa ni Marie. Akmang lalabas na si Marie nang hilahin itong pabalik ang kamay niya. Talk to me! Galit na ani ni Patrick. Ano pa bang gusto mong patunayan, ha? Bakas ang panggigigil sa tono ni Marie nang nagpumigla siya pero masyadong malakas si Patrick. Galit na itinutok sa kanya ang mukha nito. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay ko, ha? Galit na ani ni Patrick. Tiniis ni Marie ang sakit at marahas niyang binawi ang braso niya sa kamay nito. Bakit? Naitanong mo ba yan sa sarili mo nang lokohin mo ko? Nang sirain niyo yung buhay ko? Ng anak ko? Galit na nasabi ni Marie. Ibinigay kong lahat sa'yo. Sinamba kita. At ibinigay ang lahat ng pag-iintindi ko. Pero nung ginawa mo, winalang hiya mo ko. Kaya hindi lang pagsirang gagawin ko sa'yo. Hindi lang yun ang ibabalik ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan yung ginawa niyo sa akin. Luluhod kayo at hihingi sa akin ng tawad. Ibabaong ko kayo sa kahihiyan sa pamamagitan ng mga kamay ko. Masama ang loob niyang umalis doon. Hihinga-hinga si Marie nang makalayo doon. Ang kabog ng puso niya, hindi niya maipaliwanag kung gaano na yun kabilis. Pero alam niyang dahil yun sa galit. Pagbukas niya ng pinto ay inabutan niyang kalong ni Lexus ang anak niya. Panay ang tawa nito dahil sa kanya. Oh, andyan ka na pala. Ani Lexus nang mapansin siya. Kaagad na dumapo ang mata nito sa braso ni Marina. Medyo namumula na pala. Kumunot ang noon ni Lexus bago ibaba sa kuna ang anak niya. Bakit ganyan ang itsura niyan? Anito nang hawakan ang pulsuhan ni Marie. Si Patrick bang may gawa nito? Sa lubong ang kilay na tanong pa nito sa kanya. Ayos lang ako, Lexus. Nagkaroon lang kami ng konting diskusyon. Ngumiti si Marie tsaka niya nilagpasan si Lexus. Nasaan si Yaya? Bakit ikaw ang nag-aalaga sa anak ko? Maang-maanga na ani ni Marie kahit alam nang ang galit si Lexus. Pinalabas ko. Tipid na ani ni Lexus. Diyan ka lang, sandali at papahangin lang ako. Paalam ni Lexus. Tinignan ni Marie si Lexus. Umaasa siya na wala itong gagawin na masama pero mali siya. Dahil tapos na si Lexus sa pagtitimpi. Hindi na niya kayang isang tabi ang kanyang galit. Pinuntahan ni Lexus ang kumpanya kung saan naroroon si Patrick. Walang nakapigil sa kanya kahit pang mga gwardya. Marahas niyang binuksan ang office ni Patrick. Anong ginagawa mo rito? Tumayo si Patrick sa kanyang kinaupuan pero hindi nagsalita si Lexus. Bagkus sa ibinagsak nito ang makapal na papel sa mesa ng mayabang niyang kaibigan. Sinabi ko na sa'yo,
Binalaan kita. Huwag mo akong kakalabanin dahil mas makapangyarihan ako sa'yo. Umalis ka sa harapan ko dahil wala ka ng pag-aari dito. Malamig na ani ni Lexus. Huwag mo akong yabangan ha. Anong pinagsasasabi mo? Bakit hindi mo buksan ang papel na kaharap mo? Basahin mo isa-isa para malaman mong nakasangla sa akin ang kumpanya nyo at naremata na ng 2 buwan. Kaya oras ng maningil. Bigla nilang pumasok ang daddy ni Patrick at kaagad na lumuhod. Maawa ka, Mr. Sebastian. Bigyan mo pa ako ng palugit. Nagmamakaawang anang matanda. Pero kahit tingin ay hindi nag-abala si Lexus. Sana kaya ko pa kayong pagbigyan kung hindi sinaktan ng magaling mong anak si Marie. Pero tapos na akong magbigay ng pasensya. Lahat ng empleyado mo paalisin mo rito dahil hindi ko kayo kailangan. Lahat kayo, bukas na bukas dapat wala na rito ang anino nyo rito. Nakasimangot na ani ni Lexus. Tulala si Patrick nang iwan siya ni Lexus. Pagod na kasi itong panoorin si Marie na lumalaban mag-isa. Kaya siya nang gumawa ng paraan para makaganti. Maraming source ang nagbigay ng impormasyon kay Lexus na palugi na ang mga Sandoval. Matapos waldasin ng uniko iho nila ang pera ng kumpanya. Kasama na ron ang pag-out of town niya. Kasama ang kabit niyang si Misha. Kaya naman ginawang oportunidad yun ni Lexus para makapasok sa mga properties nila. Nagpanggap siyang ibang tao para sa kanya mangutang ang mga ito. Hanggang sa gipitin niya pati ang ama ni Patrick at tuluyan nang narimata ang pagkakasangla ng iba-ibang ari-arian nila. Mabilis na pumutok ang balita tungkol sa pagsasara ng kumpanya nila Patrick na naipahayag pa sa telebisyon. Anak! Anak! Sunod-sunod na tawag ng daddy ni Marie sa kanya habang nasa sala. Po, ano po ba yun? Itinuro ng kanyang amang balita. Maging si Marie nagulat din. Sino naman po kayang may gawa niyan sa kanila? Bagaman may tuwa kay Marie dahil kahit papano ay nakita niyang pagbagsak ni Patrick. Naroroon din ng lungkot dahil pati ang mga dating in-laws niya ay nadamay pa. Karma na sa kanila yun. Umiiling na anang daddy niya. Good morning. Nawala ang atensyon nila sa TV nang dumating si Lexus. Dala ang bouquet ng bulaklak. Matamis na ngiti ang sinalubong ni Marie sa binata. Naglakad si Lexus palapit sa kanila. Hanggang sa pati siya ay napatingin na rin doon. Oh, naere na pala kagad yan? Nakalabing anya. Sabay na tumingin sa binata si Marie at ang ama nito. May kinalaman ka ba dyan? Sabay na sambit din nila kaya kakamot-kamot sa ulo si Lexus at tumango. Opo, noong nakaraang linggo pa. Inanyayahan siyang maupo ng Ginoo at hiniling na ikwento nitong nangyari kaya sinabi ni Lexus kung gaano nga ba kalaki ang inutang ng mga Sandoval sa kanya. Ang totoo po, wala naman talaga akong balak na gawin sa kanila yan. Kaya lang sinaktan pa niya si Marie. Napapailing na sabi ni Lexus. Makahulugan naman na tumingin ang daddy ni Marie sa kanya. Tsaka ito tumawa. Tuloy ay umirap siya. Maya-maya pa'y narinig nilang umiyak si Marco. Kaya nagtatakbo si Marie para akyatin ang anak. Nabaling ang tingin ni Lexus nang tapikin ng daddy ni Marie ang balikat niya. Alam kong malinis ang intensyon mo sa anak ko. Dahil wala ka rito kung hindi. Gusto ko lang naman maitrato ng tamang anak ko. At ituring siya bilang isang reyna ng makakapareha niya na panghabang buhay na rin dahil hindi ko yan nagawa sa mami niya. Lexus iho, kung hindi naman kalabisan, maipagkakatiwala ko ba sa iyo ang anak ko? Ngumiti si Lexus sa tinawakan ng kamay ng nasa balikat niya. Handa ko pong talikuran ng lahat para kay Marie. Kaya ko po siyang tanggapin kahit pag-gaano kadilim ang nakaraan niya. Daddy, ngiting ani ni Lexus. Niyakap siya ng ama ni Marie. Sige na, sundan mo sa itaas ang prinsesa ko. Mahal ka niya. Natatakot lamang siya at baka maulit ang nangyari sa kanya, lalo na't may anak na siya. Hindi ko po hahayaan na maramdaman niya ang pait na naramdaman niya, Dad. I love her more than anything else. I promise. Nagtatakbo si Lexus paakyat at pinuntahan ang kwarto kung saan naroroon si Marie. May awang ang pinto kaya naman nakikita niya kung anong ginagawa nito. Tahimik na pinanonood ang anak na natutulog sa kanyang kuna. Kusang napalingon si Marie nang marinig niya na may naglalakad palapit sa kinatatayuan niya.
Pero mainit na bisig ang bumalot mula sa likuran niya. Niyakap siya ni Lexus. "Namiss kita." Malambing na bulong ng binata. Tuloy ay nakagat ni Marie ang ibabang labi niya para pigilin ang kilig. Akmang hahalikan siya ni Lexus sa pisngi pero umiwas siya. Aalis pa nga sana siya sa pagkakayakap ni Lexus. Pero mas hinigpitan lang ni Lexus ang yakap sa kanya. "Iiwasan mo na naman ba ako?" Nanunudyo ang tinig na anya. "Hindi na ako papayag na lumayo ka pa sa akin, Marie." "Lexus, hindi tayo pwede. May mga dalaga pa dyan. Yung walang sabit. Wag na ako." Giit ni Marie. Pero matapang ni sinalubong ni Lexus ang mata niya. Hinarap siya ni Lexus tsaka hinawakan sa magkabilang balikat. "Kung kaya ko lang diktahan ng puso ko, Marie. Sana noon pa man lumayo na ako sa'yo. At sinubukan ko nang umibig sa iba dahil masakit na rin Magmukhang tanga. At ipagtabo yan pero heto ko. Ikaw pa rin ang inaasam-asam ng puso ko. Mahal kita, Marie." "Lexus." Pinutol ni Lexus ang apila ni Marie nang sakupin niya ang labi nito. Magaan na halik na punong-puno ng paggalang ang iginawad ni Lexus sa labi ni Marie. "Pakiusap. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mapatunayan na iba ako sa kanya. Marie, mahal kita. Totoo ang damdamin ko para sa'yo. At alam kong ganun ka rin sa akin. Natatakot ka lang." "Hindi. Mali ka nang intindi, Lexus. Alam kong iba ka sa kanya. Kung ganun, bakit ayaw mo sa akin?" "Gusto ko sa'yo. Gustong gusto. Kung kaya ko lang ibalik ang lahat gagawin ko. Pero alam kong hindi nababagay ang gaya ko sa'yo. Gusto kong makahanap ka ng mas deserving sa pag-ibig mo." Paliwanag ni Marie pero umiling lang si Lexus. Sarado ang isip nito sa iba. Dahil para sa binata, wala nang mas babagay pa sa kanya kung hindi si Marie lang. Para tumahimik na si Marie, ay muling sinakop ng labi ni Lexus ang kanya. Kilala niya rin si Lexus. Hindi ang salita niya ang makakapagpasuko sa binata. Dahil taon nang lumipas, siya pa rin ang minamahal nito. Hindi tumugon si Marie sa halik ni Lexus pero pinilit siya ni Lexus. Malakas ang loob niyang halikan si Marie dahil tulog na rin si Marco. Ang mga tuhod ni Marie ay biglang nanghina dahil sa malakas na halik ni Lexus. Hindi niya alam kung gaano ba kahaba ang binti ni Lexus at isang hakbang lamang ay kama na ang binagsakan nila. Marahang umibabaw si Lexus nang hindi humihiwalay sa halikan nila. Hinawakan pa ng binata ang bewang ni Marie. Pakiwari ng babae ay para itong hindi binata at napakagaling humalik. Naputo lang ang paghahalikan nila ng kapwa mawalan sila ng hangin sa isa't isa. Sa ikalawang pagdadaop ng mga labi nila ay doon na tuluyang nagawa ni Lexus ang nais niya. Gustuhin mang pigilan ni Marie si Lexus ay mukhang hindi na niya yun magagawa. Nang mas lumalim pa ang halik nito sa kanya. Sa pagkakataong yun ay hindi niya na napigil pang tumugon. Ang halik ni Lexus na yun ay iba sa lahat ng mga naranasan niya. Halik na totoo at alam niyang kanya lang. Yung walang kaagaw. "Akala ko ba ayaw mo sa akin? Bakit nakapulupot ng kamay mo sa bato ko?" Kinikilig na ani ni Lexus habang nakatutok ang mukha nila sa isa't isa. Ngumuso si Marie. "Kung patuloy mo akong itataboy, patuloy lang din kitang gaganituhin hanggang sa maging akin ka na." Dugtong pa ni Lexus. "Ayaw kitang masaktan, Lexus. Pero kung desidido kang kuhanin ang loob ko, dapat maging handa ka rin sa pagiging ama ng anak ko." Biglang nagliwanag ang mukha ni Lexus. Hindi alam ni Marie kung pagsagot na nga ba ito kay Lexus. Gayong hindi niya naman alam kung nandiligaw na nga ba ito. Naging mas malambing pa si Lexus sa kanilang mag-ina. Siguro ay dahil hindi naman na sila teenager para dumaan pa sa ligawan. Kaya para sa kanila, sila na ngang talaga. Nagdaan pa ang ilang taon. Pumayag na si Patrick na maanal sila ni Marie dahil may kanya-kanya naman na silang pamilya. Pero hindi si Misha ang nakatuluyan nito. Matapos kasing mabankrupt ang company nila, ay nakipaghiwalay na ito. At pinalaglag pa ang bata na pinagbubuntis niya noon. Samantalang si Marie at Lexus naman ay nagpaplano na ng kasal na gaganapin sa bagong bili nilang hasyenda. 3 taon na rin si Marco na si Lexus na ang kinikilalang ama.
Daddy, you promised me po na pupunta tayo kila Lolo ah. Pangungulit nito kay Lexus kahit bubulol-bulol. Ngumiti lang si Lexus tsaka ginulo ang ulo na ni Marco. Bagaman anak ito ni Patrick ay wala namang nakuha sa kanya. Ang buong mukha ng bata ay namana kay Marie lahat. Wait lang natin si Mommy, may kinuha pa eh. Ngayon kasi ang schedule nila ng pagdalaw sa mga magulang ni Marie, pati na ang pag-fit ng gown ng kanyang mapapangasawa. Nang hindi na makatiis si Marco ay sinundo na niya sa loob ng bahay ang ina. Tumatawa pa nga sila ng pasakay na sa kotse. Miss na talaga mga lolo't lolo niya, nasabi ni Marie nang makasakay na sila. Nasa backseat si Marco katabi ang favorite toy niya na regalo pa ng Daddy Lexus niya mula sa ibang bansa nang may asikasuhin itong business doon, habang si Marie at Lexus naman ang nasa unahan. May mga panghihinayang kay Marie dahil si Lexus pa rin pala ang makakatuluyan niya. Para tumahimik na si Marie, ay muling sinakop ng labi ni Lexus ang kanya. Kilala niya rin si Lexus. Hindi ang salita niya ang makakapagpasuko sa binata. Dahil taon na ang lumipas, siya pa rin ang minamahal nito. Hindi tumugon si Marie sa halik ni Lexus pero pinilit siya ni Lexus. Malakas ang loob niyang halikan si Marie dahil tulog na rin si Marco. Ang mga tuhod ni Marie ay biglang nanghina dahil sa malakas na halik ni Lexus. Hindi niya alam kung gaano ba kahaba ang binti ni Lexus at isang hakbang lamang ay kama na ang binagsakan nila. Marahang umibabaw si Lexus nang hindi humihiwalay sa halikan nila. Hinawakan pa ng binata ang bewang ni Marie. Pakiwari ng babae ay para itong hindi binata at napakagaling humalik. Naputo lang ang paghahalikan nila ng kapwa mawalan sila ng hangin sa isa't isa. Sa ikalawang pagdadaop ng mga labi nila, ay doon na tuluyang nagawa ni Lexus ang nais niya. Gustuhin mang pigilan ni Marie si Lexus ay mukhang hindi na niya yun magagawa. Nang mas lumalim pa ang halik nito sa kanya. Sa pagkakataong yun ay hindi niya na napigil pang tumugon. Ang halik ni Lexus na yun ay iba sa lahat ng mga naranasan niya. Halik na totoo at alam niyang kanya lang. Yung walang kaagaw. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Bakit nakapulupot ng kamay mo sa bato ko? Kinikilig na ani ni Lexus habang nakatutok ang mukha nila sa isa't isa. Ngumuso si Marie. Kung patuloy mo akong itataboy, patuloy lang din kitang gaganituhin hanggang sa maging akin ka na. Dugtong pa ni Lexus. Ayaw kitang masaktan, Lexus. Pero kung desidido kang kuhanin ang loob ko, dapat maging handa ka rin sa pagiging ama ng anak ko. Biglang nagliwanag ang mukha ni Lexus. Hindi alam ni Marie kung pagsagot na nga ba ito kay Lexus, gayong hindi niya naman alam kung nandiligaw na nga ba ito. Naging mas malambing pa si Lexus sa kanilang mag-ina. Siguro ay dahil hindi naman na sila teenager para dumaan pa sa ligawan, kaya para sa kanila, sila na ngang talaga. Nagdaan pa ang ilang taon, pumayag na si Patrick na maanan sila ni Marie dahil may kanya-kanya naman na silang pamilya. Pero hindi si Misha ang nakatuluyan nito. Matapos kasing mabankrupt ang company nila, ay nakipaghiwalay na ito at pinalaglag pa ang bata na pinagbubuntis niya noon. Samantalang si Marie at Lexus naman ay nagpaplano na ng kasal na gaganapin sa bagong bili nilang hasyenda. 3 taon na rin si Marco na si Lexus na ang kinikilalang ama. Daddy, you promised me po na pupunta tayo kila Lolo ah. Pangungulit nito kay Lexus kahit bubulol-bulol. Ngumiti lang si Lexus tsaka ginulo ang ulo na ni Marco. Bagaman anak ito ni Patrick ay wala namang nakuha sa kanya. Ang buong mukha ng bata ay namana kay Marie lahat. Wait lang natin si Mommy, may kinuha pa eh. Ngayon kasi ang schedule nila ng pagdalaw sa mga magulang ni Marie, pati na ang pag-fit ng gown ng kanyang mapapangasawa. Nang hindi na makatiis si Marco ay sinundo na niya sa loob ng bahay ang ina. Tumatawa pa nga sila ng pasakay na sa kotse. Miss na talaga mga lolo't lolo niya, nasabi ni Marie nang makasakay na sila. Nasa backseat si Marco katabi ang favorite toy niya na regalo pa ng Daddy Lexus niya mula sa ibang bansa nang may asikasuhin itong business doon, habang si Marie at Lexus naman ang nasa unahan. May mga panghihinayang kay Marie dahil si Lexus pa rin pala ang makakatuluyan niya
ay pinagtabuyan niya pa noon. Pero kung sa bagay naman, alam niya naman na lahat ng mga pangyayari sa buhay ay may dahilan. Kung patuloy pa rin siguro siyang nagbubulag-bulagan kay Patrick, ay baka niloloko pa rin siya nito hanggang ngayon. Pero malaki na nga ang pasasalamat niya sa kabila kasi ng pinagdaanan niya, ay nariyan pa rin si Lexus, ang lalaki na handang itaya ang lahat para sa kanya. Ang nag-iisang dahilan kung bakit may natatawag ang anak niyang daddy. Bagaman may kapintasan sila ay masaya pa rin si Marie dahil meron siyang maituturing na totoo at isang buong pamilya. Isang pamilya na alam niyang paulit-ulit siyang mamahalin at pipiliin anuman ang maging kapintasan niya. Iyon ay walang iba kung hindi si Lexus. Wakas.